Senator Bato de la Rosa, tinabla ng mga kapwa-senador. Pero bago po yan, meron po akong nakitang picture na lumabas sa 31 Million Movement Facebook group. Tingnan nyo nga itong picture na to. Yung po bang may bilog na puti ay si Jonathan Morales? Medyo hawig po niya kasi, no? At siya po ay nandyan sa audience ni former President Rodrigo Duterte. So, kung iwa 1+1 natin, itong si Jonathan Morales pala, si Senator Bato de la Rosa ay maka Rodrigo Duterte. So kung iwa 1+1 equals lahat na ng kaguluhang ito. Itong sarswela na naganap sa Senate hearing. Tapos sabi ni Bato, "No one can use me to destabilize BBM." Ano po ba itong naganap na sarswelang ito? 2 araw ng Senate hearing, pero halatang-halata naman po natin na itong si Senator Bato de la Rosa ay tagapagtanggol ni Jonathan Morales. Kung mapapansin ninyo, kapag sumasablay ng sagot itong si Morales, nakahandang saluhin ni Senator Bato de la Rosa. So, maniniwala pa tayo sa sinabi ni De La Rosa na no one can use me to destabilize BBM. Ito po, hindi nga natin kilala or saan nanggaling ito si Jonathan Morales. Yun pala. Well, I hope I am wrong. Kasi wala namang paliwanag dun sa picture. Basta ang sinabi lang dito parang familiar yung mukhang ito. So, yun po ang conclusion ko. Ano sa tingin ninyo? Ano ang conclusion nyo rito? Na ito palang si Jonathan Morales ay nasa kampo ni ex-President Rodrigo Duterte. At itong si Senator Bato de la Rosa ay isa sa mga tagapagtanggol ni ex-President Duterte. At si Senator Bato ang naging tagapagtanggol ni Jonathan Morales sa Senate hearing. To the point na kahit alam natin na hearsay la ang lahat, nanindigan pa rin si Bato de la Rosa na hindi fabricated yung mga dokumento at legitimate na witness itong si Jonathan Morales. So nakikita ninyo, lumalabas at lumalabas po ang katotohanan. Well, correct me if I'm wrong. Baka naman mali ako ng aking presumption sa nakita kong picture na to. At totoo bang ito ay si Jonathan Morales? Baka kamukha lang. Kaya nga nung second Senate hearing, nagpapasalamat naman po tayo at dumalo naman itong si Senator Jinggoy Estrada. Pero alam niyo ba, may mga bumabatikos dito kay Senator Estrada at sinabing nag-aabogado daw itong si Estrada kay President Bongbong Marcos. Tingnan nyo nga naman yung mga utak na mga to. The nerve na sabihin nilang nag-aabogado si Senator Estrada kay President Bongbong Marcos. Ano ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa? Ang utak talaga nila, ibang klase. Basta sila pwede nilang gawin. Pero kapag ginawa ng ibang grupo, hindi po pwede. Sila lang ang may karapatan na gawin yan. Pwede silang mag-abogado kay ex-President Duterte. Pero yung iba, hindi pwedeng mag-abogado kay President Bongbong Marcos. Pero tulad nga ng sinasabi ko, hindi po mananaig ang may mga masasamang balak. Kaya pala sa comment section ko, wala talagang naniwala dito kay Senator Bato nung sinabi niyang, "No one can use me to destabilize BBM." Kung yun nga mga kapwa-senador ni Senator Bato ay tinabla siya, tayo pa kaya mga ordinaryong mamamayan lang? Ito po ang sinabi ni Senator Estrada na kasama niya sa second Senate hearing. Sabi po ni Senator Jinggoy, wala siyang ebidensya. Wala namang makakapagpatunay, pati pideya, na sangkot yung mga personalidad na sinasabi ni Morales. Ewan ko kung sino ang naglagay ng pangalan ng presidente and other well-known personalities in show business and politics. So, kitang-kita naman natin, puro salita lang naman si Morales. Wala naman siyang konkretong ebidensyang ipinakita. Ang sabi naman ni Senator Chis Escudero, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun. So, pinagdududahan din ni Senator Escudero yung authenticity ng dokumento. Pero para kay Senator Bato, authentic yun. Dahil nakita niya yung marka ng butas ng puncher.
At ano naman ang sabi ni Senator Migs Zubiri, ang Senate President? While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. So mga kapwa-senador na ang nagsalita. May ilan din po mga congressman ang hindi rin nagustuhan ang naging takbo ng Senate hearing. Sabi po dito sa ABS-CBN News, several congressmen lambasted the Senate for probing the alleged PIDEA drug list exposed by one of its agents. House Deputy Speaker J.J. Suarez said, "Why are we talking about the document kung leak lang?" Sabi naman ni Representative Jefferson Congun, nakakababa ng integridad ng Senado. Totoo nga naman yan. Ano ba ang nangyayari sa Senado natin? Sabi pa ni Deputy Speaker Suarez, bakit hinayaan na magkaroon ng dalawang hearings na alam naman natin for the two hearings again, nothing but lies, fabricated truth, and corroborated statements, no evidence whatsoever to talk of. Expressing disappointment, Suarez questioned the credibility of lone witness, former PIDEA intelligence officer Jonathan Morales, and the origin of the documents used in the probe. Morales claimed to have prepared and signed the documents purportedly revealing the agency's anti-illegal drug operations targeting then-Senator, now President Bongbong Marcos, and actress Maricel Soriano in 2012. This, despite PIDEA Director General Moro Virgilio Lasso testifying before De La Rosa's committee that the documents, including a purported pre-operation report and authority to operate, do not exist. Lasso went as far as categorically stating that Morales' allegations were fabricated and have no basis, adding that the Senate panel should not rely on testimony from an individual who had previously committed perjury by concealing his dismissal from the Philippine National Police during his application to PIDEA. So doon pa lang puro kasinungalingan na pala tong si Morales. Suarez also questioned why De La Rosa's committee relied on documents purportedly provided by a vlogger. Kilala nyo na kung sino yung vlogger na yon. Pangalawa, pagtatanong ni Suarez, bakit ang pagbabasihan nila mga dokumento na galing sa vlogger? But Suarez emphasized the importance of verifying the authenticity of documents before proceeding with probes. I mean, when you want to do a probe, first establish the veracity of your documents. Pero ang nangyari, naniwala kagad si De La Rosa doon sa mga dokumentong inilabas ng vlogger at nitong si Morales. Makatarungan ba yun? Ganun na ba talaga ang kalakaran sa Senado? Kapag may isang lumabas na witness at kung ano ang sasabihin niya, paniniwalaan na kagad nang wala man lang pinapakitang kahit na anong ebidensya. Sabi nga ni Migs Zubiri, no pictures, no corroborating testimonies, and yet paniwalang paniwala si De La Rosa dito kay Jonathan Morales. So ano ang nangyari? Basag na basag tuloy si Senator Bato de la Rosa. So, tumitibay po ang paniniwala ng netizens na talagang itong kampo ni De La Rosa, syempre with the blessings of former President Rodrigo Duterte, is out to destroy the Marcos administration. Nagmamadali po sila. Kailangan na nilang iupo si VP Sara para hindi nila harapin yung mga kasong kailangan nilang harapin tulad nung sa ICC at dito sa West Philippine Sea. Kasi paniwalang-paniwala itong grupo ni former President Rodrigo Duterte na magtatagumpay sila na pabagsakin si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Sa isang prayer rally nga daw sa Dumaguete, galing po ito sa Manila Bulletin, members of the Young Guns bloc in the House of Representatives cannot help but poke fun
at former presidential spokesman Harry Roque for proclaiming in a Dumaguete prayer rally Tuesday that Vice President Sara Duterte is the true president of the country. Binabangungot na siguro itong si Harry Roque. Please, tulungan nyo na itong taong ito. Kailangan po yata niya ng psychiatric help. Kasi kung ano-ano na lang mga ilusyon ang kanya ipinalalabas, sasabihin niya na ang totoong presidente ng bansa ay si Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, paniwalang-paniwala sila na nandaya si President Bongbong Marcos tulad ng pinapakalat ni Glenn Chong. Hindi ba nila naisip, although mukhang hindi nila naisip, buti pa yung mga ordinaryong mamamayan, naisip ito, na kung nandaya si President Bongbong Marcos, imposibleng hindi kasama si Sara Duterte. So kung dinaya ang boto ni PBBM, natural, daya rin yung boto ni Sara Duterte. Pero ang gusto nilang palabasin, ang nandaya lang ay itong si Bongbong Marcos, na kung gagamitin yung isip ninyo, kung nandaya ang presidente, natural, nandaya rin yung vice-presidente. That goes hand in hand. Dahil nakita nyo naman yung boto nila. Pero ang nakakatawa nito, iniitsapwera ng grupo nila Glenn Chong na si VP Sara hindi nandaya. At ito nga, sabi ni Harry Roque, si VP Sara daw ang totoong presidente ng bansa. So, paano nag-come up ng ganong kalaking boto si Sara Duterte kung hindi siya kasama sa dayaan na ginawa ni Bongbong Marcos? Isip-isip naman. Yun namang kapanipaniwala. Yung medyo mapapaniwala niyo yung taong bayan na talagang nandaya si President Bongbong Marcos. At gumawa kayo ng gimmick para mapaniwala ang taong bayan na talagang drug addict si Bongbong Marcos. Sabi ninyo, 2012 pa, under surveillance na si BBM sa drug use. Ano na ngayon? 2024. Sa tingin ninyo, kung dire-diretsong nagdodroga si BBM, laspag na dapat siya. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Baka lang tanggulay na ang itsura ng presidente natin. Gamitan lang po natin ng pag-iisip. Lawakan ninyo yung mga utak ninyo. Buksan ninyo. Masyadong sarado Nagpapaniwala kayo sa mga chismis na mga taong ang hangarin ay ibagsak si President Bongbong Marcos na ang kanilang paraan na ginagamit para ibagsak si BBM ay nakakatawa na, bordering on idiocy, on extremely stupid thinking and behavior. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Kahit na sabihin na kami ay ordinaryong mamamayan lang, hindi nyo na po malilin lang ang majority ng taong bayan. At oo nga pala, sa palagay ko, kaya nagmamadali itong grupo ni former President Rodrigo Duterte na pababain si BBM sa kanyang pwesto at iyo po si VP Sara. Ito po nakita ko sa balita sa ABS-CBN News. DOJ prepares briefer for President Marcos on the possible arrest of former President Rodrigo Duterte, including the possible return of the Philippines to the International Criminal Court, according to ASEC Miko Clavano. So, tama pala si former Senator Sonny Trillanes na baka itong mid-year ay lumabas yung warrant of arrest. Dahil bakit maghahanda itong DOJ ng briefer para kay President Marcos? Ano kaya ito? Ipinaalam na kay President Marcos yung posibleng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte at sigurado, malamang, alam to ng grupo ni ex-President Rodrigo Duterte. Kaya sila po ay nagkukumahog, nagmamadaling pabagsakin si President Bongbong Marcos. Iuupo nila si VP Sara para hindi matuloy itong pag-aresto kay Duterte. Dahil siyempre kahit na sinabi na ni President Bongbong Marcos na hindi niya i-entertain yung warrant of arrest na yon, sa ginagawang ito ng kampo ni Rodrigo Duterte, pwede pong magbago ng isip si President Bongbong Marcos. Lalo na at lumalakas ang hiling ng mas nakararami na papasukin ang ICC para maimbestigahan si former President Rodrigo Duterte. So, doon sa mga nagsasabi na nag-iilusyon lang daw si former Senator Trillanes, ito po at lumalabas na
na totoo ang kanyang sinasabi na malapit nang ilabas ang warrant of arrest ni ex-President Duterte at nagmamadali na ang kampo nila to oust the President. Dahil meron na naman pong sinabi si former Senator Trillanes. Sabi niya sa Inquirer.net, active senior PNP officials recruiting for Marcos ouster. There are some active senior members of the PNP have been recruiting members to take part in the latest ouster plot against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May na-identify na active senior PNP officials na nagre-recruit since last year. Aside from the active police senior officials, former police officials, mostly from Davao, plus a former PNP chief, are also part of the destabilization plot, sabi pa ni former Senator Trillanes. Pero wala pa silang nare-recruit. Yan po ang huling sinabi ni former Senator Trillanes. So kung yun tungkol sa warrant of arrest na ilalabas ngayong mid-June ay mukhang totoo, hindi po natin pwedeng baliwalain itong sinabing ito ni Trillanes tungkol sa mga opisyalis ng PNP na nagre-recruit for Marcoses ouster. So patuloy po tayong maging alerto at mag-antabay sa mga magiging susunod na kaganapan. Dahil lumalabas po na totoo itong mga balak ng kampo ni ex-President Duterte at parang nakukumpirma na ang mga balak ni ex-President Rodrigo Duterte to oust President Bongbong Marcos para iupo si VP Sara as President. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga balitang ito? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.